Guys, nandito tayo sa Marikina Riverbank at tayo ay maglalakbay papunta ng Santa Ana, Manila. So ito yung gamit natin ngayon, ang ating City Badja 100 Kawasaki. At maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Mga nag-subscribe, maraming salamat sa mga magsusubscribe, sa mga nag-comment, nag-like, nag-share. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. Meron tayong Bible verse sa Book of Ecclesiastes chapter 12 verse 13 hanggang verse 14. Sa King James Version, ito yung sinasabi: "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil." So ito po ang pinakawakas ng lahat ng bagay, conclusion of the whole matter. Sabi ng Biblia, dapat tayo ay matakot sa Diyos at dapat tayo ay sumunod sa kanyang mga utos, dahil ito pala ang buong katungkulan ng tao kung bakit nilikha ng Diyos. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang lahat ng gawa ng tao sa kahatulan, maging mga lihim na bagay o mga hayag na bagay, maging mga mabuting bagay o masamang ginawa ng tao. So magiging basihan ng Diyos kung ano ang ginawa ng tao, yun ang ibibigay ng Panginoon sa magiging bunga. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. So itong ating dinadaanan ay C5 access road, at ang bandang unahan nito ay sa may Blue Ridge, pero sakop pa rin to ng Libis, Quezon City na to. Ayan, yung taas na to ay daan yan, tulay na yan papunta ng Marcos Highway. So sa mga kagaya nating nagmomotor, ingat tayo palagi. Lagi ding dagdagan ng ating mga patience kung sakaling may mga nakakasabay tayo o nakakasalubong na hindi maganda yung kanilang driving. Kagaya kanina, yung kotse na lumabas na ng kanyang lane pasalubong sa atin. So mas mapalad yung umuunawa. So unawain natin yung mga ganong pangyayari. At syempre, lagi nating ipagdasal ang ating bawat biyahe. Quezon City, San Juan at Mandaluyong ang ating mga madadaanan papunta sa Santa Ana, Manila Public Market. So doon tayo pupunta. Medyo padilim na ngayon kasi nga pasado alas 5 na ng hapon. At ganitong oras, syempre rush hour. Since na motorsiklo naman ang ating gamit, expected natin na kahit ma-traffic ay makakasingit-singit naman tayo. Pero wag tayong basta-basta sisingit sa mga alanganing space. Lagi tayong magpaalam din sa mga nakakasabay nating mga motorista kung sakaling hihingi tayo ng way. So ito, pag-akyat pa lang, nakikita natin na volume na ang mga sasakyan. Ang kagandahan sa motor, nakakasingit nga, pero kapag ganito na wala ng space, wala na rin tayong magagawa. Kahit nga minsan mga bisikleta, kapag ganito na yung sitwasyon ng traffic, yung iba ay binubuhat yung kanilang bike para lang makausad.
At kapag ganito na, talagang hihintay natin na mag-go ang mga nakakasabay natin. Test of patience, lagi nating sinasabi kapag naiipit tayo sa traffic. Lagi nating i-check ang ating mga ginagamit na mga service kapag tayo ay naglalakbay, nagta-travel. So yung mga basic ay dapat lagi nating na-check, yung gas, yung battery, yung mga ilaw, yung gulong, yung langis, at yung ating katawan lagi ding dapat nakakondisyon ng maganda. Kasi sa driving, talagang buong katawan ang pinapagana dapat. Ang ating mata, paningin, ang ating tenga, pandinig natin, at yung kilos ng ating mga paa, ng ating mga kamay, ng ating katawan, lalo sa mga biglaang decision na gagawin natin habang tayo ay nagda-drive. So ito yung maganda sa motor na ito, nakakasingit nga kapag may ganyang mga pagkakataon. Pero kung hindi na kaya, wag nating pipilitin. So talagang volume na yung mga sasakyan ngayon. Yung mga ibang nakakasabay natin, nagbibigay naman sila, pero meron talaga na ayaw din nila halos magbigay. Na kapag nakitang sisingit ka, ay parang haharangan ka pa nila. Pero okay lang yon kasi ganun ang karakter siguro nila. Pero may mga driver din naman na kapag nakitang may sisingit, ay pinagbibigyan din naman. At lagi nating pinapayo talaga na wag basta-basta sisingit. Kasi mahirap yung basta lusot ng lusot, singit ng singit. Lagi nating pakiramdaman yung mga nakakasabay natin. At kung may pagkakataon ay magpa-sintabi tayo, magpaalam tayo sa mga nakakasabay natin. So ito yung sa ilalim nito, merong tunnel ng C5. At kung galing ng Libis o galing ng Tuason, galing ng Commonwealth, yung ilalim niyan dun sa nadaanan nating intersection, may tunnel doon, C5 tunnel. So since pa Manila tayo, dito tayo dadaan sa street na to. At maganda yung ginawang pagpapalawak dito sa dinadaanan natin. Kasi dati ay maliit lang yung daan dito, pero ngayon ayan, 2 lanes, 3 lanes. So maganda yung pagpapalawak na ginawa dito. May mga traffic light lang din dito sa mga intersection, pero normal naman yan. Kapag ganyan na may mga nag-U-turn, sumisingit, pagbigyan na natin kasi magiging alanganin sa kanila. Ayan, kahit nakita na tayo na talagang, so minsan lang din yung ganyan na pinagbibigyan na ay iba yung kanilang pamamaraan. So ito yung malawak na pinalawak na nadaan. So green light naman, diretso tayo dito. At ang madadaanan naman natin dito ay ang EDSA. So Santolan EDSA. Halos papalubog na yung araw.
at madilim na yung paligid natin. Pero sumisinag-sinag pa naman ang araw. So yung mga nakakasalubong natin yan, talagang dun sa site na yon ay naiipon na talaga sila mula dun sa traffic light na tinawid natin kanina. So yung left side natin na to, ito yung Camp Aguinaldo. Malawak yung Camp Aguinaldo. At kapag nakatawid naman tayo ng EDSA, ang kampo naman na madadaanan natin doon, yung Camp Crame. So ayan, standstill na yung mga 4 wheels na nakakasabay natin. Test of patience palagi kapag ganito na nata-traffic. So ayan, nakalusot naman tayo ng konti. Sunod lang tayo dito sa mga nakamotor din na lumulusot-lusot. Kapag mga nakastop na ganyan, yung mga 4 wheels, tapos lulusot-lusot ang nakamotor, basta hindi umaabante yung mga nakakasabay natin na nakastop sila, okay na maglusot-lusot. Pero sabi ko nga, lagi din tayong mag-signal tayo, halimbawa dun sa mga driver na makikiraan po, kumbaga hindi man nila marinig yung boses, pero meron tayong signal, halimbawa ng kamay o ng ulo, yung expression na umihingi tayo ng excuse sa kanila na sisingit tayo, dadaan tayo. So ito yung advantage ng motor kapag ganito na ang sitwasyon ng traffic. Talagang nakakalusot, ika nga. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kasi kagaya kanina na talagang naghintay din tayo na mag-go kasi nga wala nang daan na makasingit. Pero dito, ayan, may parang binigyan naman ng way na itong pinakagilid na to makadaan ng mga nagmomotor. Minsan din sa mga sobrang traffic na ay nag-giveaway yung mga enforcer para sa mga motor. So umikot na tayo dito sa gasoline station kasi yung kotse nakaharang na siya. Hindi naman siya makabante. Kaya kagaya nung nasa unahan natin na nakamotor, umikot siya dun sa gasoline station. So sinundan natin siya. So yan, minsan ang araw ay papatago, minsan naman ay nagpapakita pa rin. So papalubog pa lang kasi yung araw. Pero ramdam na natin na malapit nang lumubog yung araw. So sa mga kapwa natin, mga nagmomotor, laging mag-ingat sa ating mga travel, sa ating mga lakbay. So yung mga nalagpasan na natin, medyo mahaba-haba na rin. At ito yung sabi ko nga, advantage kapag motor yung gamit kapag matraffic. Pero kung hindi naman matraffic, okay na yung kahit 4 wheels yung gamitin. Pero sa ganitong matraffic, tas gusto mong
makauwi ka agad, makapunta sa pupuntahan, mainam yung motorsiklo. So yung taas na yan ay flyover ng EDSA Santolan, Quezon City. So nandito pa tayo sa Quezon City. Pagtawid natin dito sa ilalim ng EDSA ay Camp Crame, yung isang kampo na ating madadaanan at papunta na ng San Juan City. So yung Camp Crame ay kampo ng mga pulis. Yung Camp Aguinaldo na nadaanan natin ay kampo ng mga militar, mga sundalo. Kita din natin sa taas ng tulay na may pagbabagal na yung flow ng mga sasakyan. Northbound dyan yung nakikita natin. So mga papunta yan ng Cubao Monumento. So yun yung pupuntahan nila. Tawid tayo dito. Ayan. At pag nakatawid tayo ay dire-diretso lang dito sa Boni Serrano. At kapag tayo ay nasa San Juan na, mamaya, dadaan tayo ng east side of Mandaluyong. Tapos dire-diretso na tayo ng Calentong papunta ng Santa Ana Public Market. So time check natin, 17 minutes na halos yung ating lalakbay mula dun sa Marikina Riverbank. So medyo okay pa yung ganung time sa distance na ating nalakbay na ngayon since na rush hour ngayon. Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, at tayo ay mayroon ding Bible verse ulit na napagbulay-bulayan kanina sa aklat ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and verse 14. So yun pala yung buong katungkulan ng tao, na kaya pala nilikha ng Diyos ang tao para tayo ay matakot sa Diyos, at hindi lang basta matakot, kundi dapat susundin din ang utos ng Panginoong Diyos. Dahil ang lahat pala nating mga gawa, maging mabuti, maging masama, maging hayag, maging lihim, dadalhin pala ng Diyos sa judgment. So kung ano yung ginawa ng tao, yun ang magiging basihan ng Diyos kung ano ang ibibigay niya sa tao. Kung tayo ay gumawa ng mabuti, so mabuti ang gagawin ng Diyos sa atin. At kung ang tao ay gumawa ng masama, mayroong parusa na inilalaan ng Diyos sa mga masasama. At salamat sa Panginoon, malapit na ulit ang tinatawag na mahal na araw, ang pag-alaala sa ginawang pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesus. Nung siya ay nagkatawang tao, siya ay pinarusahan, at siya ay binugbog, sinaktan, ipinako sa krus, tinusok ng Roman soldier yung kanyang tagiliran, na ayon sa mga theologians, yung sibat noon ay bumaon sa puso ng Panginoong Jesus. At nung hugutin ay naghalong dugo at tubig ang nanggaling sa katawan ng ating Panginoon. So yun ang binayad ng Panginoong Jesus, bayad sa kasalanan ng tao. Kaya mapalad tayo na tinubos tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan at binibigyan niya ng kaligtasan. Kabisado mo na lugar na to. So ito ang street naman na to, ay dito tayo sa gawing konting
to, dito kaliwa, si Pastor, sharp, Pastor di naman siya Roman. sharp talaga na liko, bahagyang kaliwa. Itong area na to. So yung kanan yan, papunta yun ng Cubao. Itong dito sa side natin, yung gawing kanan papuntang Cubao. Tapos itong gawin natin, papunta ng San Juan, papunta ng Mandaluyong, papunta ng Manila. So may daan din dito papunta ng Green Hills, Ortigas. Kapag nakatawid dito, may susunod na traffic light. At yung gawing kaliwa nun, yun yung papunta ng Green Hills, papunta ng Ortigas, papunta ng Pasig, ayan, papunta ng Province of Rizal. So, Ortigas, tapos Ortigas Extension. Maingay yung building. At yung diretso naman ay maingay yung building dyan. Papunta ng sentro ng San Juan. At papunta din ng, may daan din papunta ng Mandaluyong, papunta ng Manila. So maraming mga lusot-lusot na daan. Kaya kapag ka may mga biglang sumisingit na tingin natin parang alanganin, unawain natin. Kasi baka sobrang nagmamadali. So ito talagang papadilim na talaga. At yan, yung iba ay nag-o-open na ng mga ilaw. So dito ay talagang nararanasan natin na yung mga four wheels na nakakasabay natin ay mga talagang nakapila sila. Nagpapasalamat tayo muli sa lahat ng ating mga nakakasama sa ating mga video, sa mga nanonood, sa mga nag-comment, nag-like, nag-share, sa mga nakakapanood at magsusubscribe. Maraming salamat. So marami tayong mga video. Sa ngayon ay 60 plus na mga videos ang ating na-upload. At marami pa tayong mga gagawing mga video. Meron tayong mga ginawang tutorial. Yung gamit nating service ngayon, pinakita natin yung pag-change oil. So madali lang yung pag-change oil ng ganitong City Badja 100. Tatanggalin lang yung drain plug sa ilalim, ipapa-flow lang yung langis hanggang sa wala nang tumutulo halos bago ibalik yung drain plug. Tapos lagyan na ng bagong langis. Tapos yung tangke nito, nilinis din natin kasi nung mga nakaraan nakita natin na medyo nagdudumi na. At yung steel rim na kinakalawang, so ginawan din natin ng tutorial video. Nilihan natin, tapos nung wala na yung mga kalawang, in-spray natin ng pintura, nakakulay din ng rim, silver yung kulay. At ngayon, ito nagagamit natin, maayos naman. At may tutorial din tayong ginawa tungkol sa air cooler. Lalo panahon ngayon, napakainit. Sabi nga ng mga nagpapayo ay lagi tayong mag-hydrate, magbaon ng tubig. So ginawa natin ng tutorial yung ating air cooler. Tinanggal natin yung cover ng filter, tinanggal natin yung filter, nilinis natin. At nilagyan natin ng tubig, pinakita natin yung paggana muli ng ating air cooler. Kasi yung air cooler, nilalagyan siya ng tubig. Kapag sobrang dumi na ng filter, nagkukulang na yung lamig na binibigay niya, kaya dapat nililinis. Kagaya din nung
video na in-upload naman natin sa ating Toyota Innova service, yung ginagamit din natin sa pagbibideo, na kahit yung filter ng aircon ay dumudumi din siya. So may uploaded video din tayo kung meron kayong ganong sitwasyon. Halimbawa, ang gamit nyo ay Toyota Innova, so dun sa may compartment sa ilalim, nandun yung cabin filter o yung lalagyanan ng filter ng aircon. Madali lang siyang palitin at mababa lang naman ang price sa Shopee or sa Lazada. At yung ibang mga video natin, karamihan ay tungkol sa ganitong lakbay, travel. Meron tayong mga napuntahan na kagaya sa Tarlac, Hacienda Luisita, papunta ng Valenzuela City. At marami tayong mga video ng Batangas, mga bayan ng Batangas, Cavite, Laguna. So yan, marami na tayong video. At kung bago kayo sa channel, nitong ating channel na Pinoy TV, marami kayong mga pwedeng ma-view na mga videos. So tatawid lang tayo dito sa traffic light, tapos dire-diretso lang tayo. May nag-e-enforce, kaya kapag ganitong may mga enforcer, yung mga traffic light minsan ino-off na lang nila. Kapag nakita natin na nagbi-blink yung traffic light, ibig sabihin kung walang nag-i-enforce dyan, kung walang enforcer, kapag ganyan yung sitwasyon, kailangan nating maging mapag-aral, mapagmatsyag kung tayo ay mag-go o kung tayo ay mag-stop. Kasi bigayan kapag ganyan yung sitwasyon ng traffic light. Kung sino yung nauuna, yun yung pagbibigyan. Parang sa isang lugar dun sa Marikina na mayroong stop and go, na kung sino yung nauna, siya yung unang pagbibigyan. At may mga ilang daan din na ganun yung sistema nila. Meron ngang first to stop, first to go, may mga ganun. So medyo matagal yung hintay natin dito. Siguro pina-priority yung galing doon sa bandang unahan natin. Kaya sa pagdadrive, talagang kailangan nating magbaon ng maraming pasensya. Huwag maiinip. Maraming salamat sa Gulyoso Cousins, sa Pamilyang Dikit, sa Bio Family, at sa Fulgencio Gulyoso Clan. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-suporta sa ating channel. Okay, go na tayo. Ayan. So, paglagpas lang natin dito, grabe talaga yung nasa una natin na isang motor na yun. Yung usok niya kanina pa. Iba yung usok, masakit sa ilong. Parang pang bundok yung gamit niyang motor. So paglagpas lang natin dito, San Juan na to. At after nito sa traffic light na to, akit tayo dito. Ayan, medyo uphill dito. So ang nagdudugtong dito sa Boni Serrano ay Pinaglabanan, San Juan. Little Baguio, Barangay Little Baguio dito sa left side natin. So sakop na to ng San Juan City.
At yan, talagang yung araw ay magtatago na talaga siya. So yung ibang nakakasalubong natin gumagamit na ng ilaw nila. Yung iba naman ay hindi pa, lalo kapag siguro maliwanag pa yung mata. Okay, yung traffic light na yan dito sa kaliwa, ayan, meron niyang shortcut papunta ng Mandaluyong. Pero since na ang daan natin dun sa east side ng Mandaluyong sa Calentong, dito tayo bababa sa may pinaglabanan. Kakaliwa lang tayo dito sa bandang unahan, tapos baba lang tayo ng kalsada. Kasi pababa yung daan na to, ayan. Kaya dapat talaga yung mga preno natin ay nakakondisyon, kasi lalo ganitong mga pababa. So meron din tayong na-upload tungkol sa amplifier na grounded yung tunog. Tapos ginawa natin ng paraan for WD yung ginamit natin. Advice ng mga technician ay contact cleaner yung gamitin. Pero nung time na yun, wala naman tayong contact cleaner. Tinry lang natin yung 4WD. At ayun, gumana naman siya. Maganda naman. Hanggang ngayon, okay naman yung tunog ng amplifier. Pagtawid natin dito sa street na to, ito na yung F. Blumentritt Street, San Juan City. So meron tayong option, pwede tayong dumiretso papunta ng Calentong at pwede ring mag-shortcut tayo dito sa gawing kanan. So dito tayo, shortcut tayo. Kasi ang labas din naman ay doon din sa Calentong. Nagtatagpo lang itong magiging shortcut natin, F. Manalo Street, papunta dun sa kanto ng Calentong Street. Time check natin, 33 minutes na yung ating tinakbo. At siguro kung hindi tayo nakamotor ay higit sa doble yung time travel natin ngayon. Dito sa unahan, kakaliwa tayo. Ito yung F. Manalo Street. Tapos dire-diretso lang tayo kapag nakakaliwa tayo dito. So ito yung kanto. Ayan, gawing kaliwa tayo kasi yung kanan papunta yan ng Santa Mesa, Manila. Itong kaliwa papunta ng Calentong, Mandaluyong. At ang way nga natin ay sa east side of Mandaluyong papunta ng Santa Ana, Manila. Santa Ana Public Market.
So medyo lumuwag yung ating cellphone holder, kaya hinigpitan ko lang kasi nagkukos ng ingay. So yung location natin sa Kupato ng San Juan, pero pag nakakanan tayo sa traffic light mamaya at makatawid ng maliit na tulay, sakop na yun ng Mandaluyong. Okay, as usual, try tayong gumilid. Pero kapag hindi kayang sumingit, wag nating pilitin. Kung ganito na okay naman, kaya naman, pwede. Pero kung talagang mahirapan tayo, wag nating pilitin. So ito talaga ang advantage kapag motor yung gamit natin, tapos naka-stop naman yung mga 4 wheels. So meron tayong pagkakataon na makadaan dito sa gilid. Okay, kakanan tayo dito sa kanto na to. So halos boundary na to ng San Juan at ng Calentong. Okay, dito kahit naka red light, ito yung pwede kang mag-go doon. Ito na yung boundary ng yung arco na yon, boundary ng Mandaluyong at ng San Juan. Doon sa traffic light na yun, kahit naka red, pwede kang mag right turn with caution. So kapag ganito ring pedestrian, ayan, ipaprioritize natin yung mga taong tumatawid. Okay, yung ibang poste naka-open na yung mga ilaw nila. So gilid na lang tayo dito kasi terminal yung jeepney driver, nagpi-pick up ng pasahero. Okay, ito yung east side of Mandaluyong. At nandyan yung Calentong Market sa bandang unahan kapag nakatawid tayo dito sa traffic light. Yung traffic light dito medyo mabilis lang ang pag-change ng ilaw dito. Oh, okay, nakaabot naman tayo. So ito na yung Calentong. At medyo malapit na tayo sa ating destination. Oo, Mandaluyong na to. So dito kapag volume din ng mga sasakyan, minsan ay ang daan ng mga motor dito sa right side sa pinakagilid. Pero minsan naman kapag hindi rin makadaan dyan, dito sa gawing kaliwa, parang nagka-counter. Pero konting lane lang yung ginagamit. Pero parang counter na rin siya. Pero ina-allowed naman siguro ng mga enforcer kasi
nakikita naman nila. So pag ganyan, may mga bike na humihingi din ng way, pagbigyan natin, paunahin natin. So ito yung sinasabi ko, ayan, kasi dun sa right side halos hindi na makadaan kasi may mga naka park na mga sasakyan niya. Nakita nyo yung L3 naka-hazard pa, so walang way na makalusot yung mga motor. Ginagawa ng karamihan dito, halos nagka-counter, ayan, pero hindi naman masyadong gitna. At kapag may sumasalubong, talagang babalik tayo sa lane natin. Pero kapag hindi rush hour, wag nyong gagawin yung ganito. Kasi pag hindi naman rush hour ay maluwag pa naman dito. At mapapansin nyo, tayo ay nandito na nga. May lane na tayo na nagagamit sa kabila. Pero may mga umo-overtake pa sa atin sa likod. Siyempre, ibig sabihin, mas gamit nila yung lane dun sa kabila. So pag nakalagpas tayo dito ay madadaanan natin ang Calentong Manila, tapos ang Santa Ana Hospital, tapos yung bagong gawang sabungan ng Santa Ana. So meron dong bagong gawa. Minsan kapag may event sila doon, grabe din ang traffic kasi ang daming sasakyan na nakapark doon sa street ng New Panaderos. So tiyagaan lang din talaga kapag ganito na naiipit na tayo ng traffic. So yan yung palengke. Sa left side natin, Munting Palengke nakalagay dyan. Ito yung Calentong Market, the east side of Mandaluyong City. So gawin na tayo dito sa kanan kasi yung traffic light sa unahan ay meron dong nakalagay na mayroong sa turning left naka-sign yung traffic light. So sa part na to, bihira naman na yung nagpa-park, kaya pwede nang gumilid-gilid dito sa right side na to. Sa pagmumotor natin, yan talagang kailangan din talaga ng kondisyon na katawan. Okay ka lang ba sa LRT? Grabe traffic, no? Lalo na kung naka-Innova tayo, no? Dalawang oras yung biyahe na yan. Ligis hanggang Manila. So yung gamit nating cellphone, minsan biglang lumiliwanag yung camera. Parang may 1 hour na tayo, no? Medyo dito tayo natagalan sa traffic dito sa lugar na to.
Tingnan natin kung kapag nag-green light ay makakaabot tayo sa go. Ayan, nag-go na. Baka makatawid naman tayo. So, gawing kaliwa natin, yan, may McDo. Oops, hindi na inabot. Okay, may enforcer na nagpa-go, kaya nakatawid tayo. Pero kung susundin yung traffic light, dapat nakastop na tayo. Since na may enforcer naman, yun, nakatawid tayo. Salamat din kasi malaking tulong din yun. Kasi kung maghintay ulit tayo ng green signal, tas medyo matagal na, siguro talagang ina-estimate niya yung volume ng mga sasakyan. Kaya din siguro matagal yung paghihintay natin kasi kahit naka green tayo, hindi niya pinapag-go. Tapos yung mga naka-red, pinapag-go. Kaya ganun yung naging experience natin. So ito, Manila City na to, yung ating location ngayon. Pure Gold Calentong, sakop na to ng Manila. At kapag nakatawid tayo ng tulay, dito sa bandang unahan ng traffic light, sakop na siya ng Santa Ana, Manila. So napakalapit na ng ating destination. Maghintay lang ulit tayo ng green light para mag-go dito sa traffic light. Saan sa rectong terminal nila? Ayan, talagang kalat na halos yung dilim. Kanina ay nagpapakita pa yung sinag ng araw, pero ngayon ay halos wala na. So kapag talagang rush hour, expected na natin yung haba ng oras na nagiging travel natin. Okay, green light. Sana umabot tayo. Nakatawid pa naman tayo. So, tulay, tatawid ulit tayo dito. Tawid ng traffic light, tawid ng tulay. At pagbaba nito, so yung mga madadaanan na natin, yung ginawang sabungan ng Santa Ana at yung Santa Ana Hospital, yung Santa Ana Catholic Church, at pagkatapos ay doon na tayo sa ating destination, ang Santa Ana Public Market. Okay, muli tayong nagpapasalamat sa mga nag-subscribe. Magsusubscribe, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nag-comment, sa mga nag-like, sa mga nag-share sa ating mga videos. Maraming salamat. Ang Panginoong Diyos ang mag-bless sa ating lahat. So ito sa left side natin, bandang unahan, yan yung Santa Ana Hospital. Maganda yung hospital na yan. Ayan. So yung time travel natin halos 50 minutes or 51. Kasi malapit naman na tayo dito sa ating destination.
So from Riverbank Marikina papunta dito sa Santa Ana Public Market, rush hour travel gamit natin ang ating City Badya 100. Inabot tayo ng 51 minutes. So muli, maraming salamat. Ito ang inyong lingkod, ang Pinoy TV. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod na videos. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos. So ito na yung Santa Ana Public Market. God bless us all.